Hi guys, magandang umaga sa inyo and welcome for another content. And today may i-unbox tayo para kay Honda ADV 160. Matagal-tagal ko na siyang gustong bihisan. Actually, iniisip ko pa yung type ng design na gusto kong gawin sa kanya. Kasi marami nang gumawa nung parang simple lang. Mga rider may mga kanya-kanya silang concept. Pero ako yung concept na gusto ko kay ADV 160. Gusto ko magmukha siyang adventure touring na parang CF Moto 450 MT, yung pangarap nating motor. Tapos gusto ko rin siya magmukhang XADV, maging ADV 350. And gusto ko dito ko siya simulan. Bumili ako sa Shopee nung handguard. Medyo malaki to. Alam ko yung iba sabihin pang pulis yan, ganyan. Pero ewan ko, ito kasi talaga yung gusto ko na maging itsura niya. The reason na gusto ko rin lagyan ng itsura si Honda ADV 160 kasi ang dami ko nakakasabay sa parking lot na pare-parehas kami na puti, so minsan nakakalito talaga, di ba? So para at least medyo may character yung motor natin, medyo kakaiba siya tignan. And parang unang tingin mo pa lang na yan yung motor ko. So marami tayong gagawin sa kanya, papasilip ko sa inyo mamaya yung kakalabasan niya, pero i-unbox muna natin to kasi hindi ko alam kung may laman ba tong na-order natin sa Shopee or mamaya may sira or may damage. So sabay-sabay natin siya i-unbox and ilalagay ko pala sa description to pag gusto niyo bumili rin ito. So maayos naman yung pagkakapackage yung seller tapos naka-bubble wrap, pero tignan natin kung effective ba. I think kompleto naman siya and mukhang wala naman damages. So ayusin ko muna to, i-assemble ko to. And then ilalagay natin to sa motor natin. Pagpasensya nyo na rin in advance yung motor ko. Alam nyo naman nag-uulan. Ayoko muna maglinis kasi sakit sa puso. Yung kakalinis mo lang tapos uulan na naman, putik na naman, di ba? Ako pa naman pag naglinis ako ng motor, maabot ng 40 minutes. Hindi ako nagpapa-motor wash. Iniiwasan ko hangga't maaari kasi may GPS yung ilalim ng motor natin. Tapos minsan kasi hindi nalilinisan. Pag natuyo na yung makikita mo na naglalabasan yung mga hindi nalinis eh. So ako kasi, ang mahal pa naman ang linisan nyo ngayon. Magkano ang linisan nyo? Sa amin, 100 pesos. So, ako, bumibili na lang ako ng shampoo. Ito, i-drop ko rin yung link sa baba. Pag gusto nyo ng shampoo, hindi na ako naglalagay ng wax kasi gusto ko i-preserve kasi alam nyo naman, puti yung motor natin, naninilaw. So, isa-isahin natin mamaya lahat ng accessories sa ADV 160. Ikakabit ko muna sa kanya to. So guys, good morning. Andito tayo sa tapat ni Blanca. So kung mapapansin nyo, may kinabit tayo sa kanyang bago. Yun yung brake lever guard na nakikita nyo sa harapan natin. Kinuha ko yung walang logo. Nalimutan ko magkano yung presyo niya, pero ilalagay ko siya sa description. And may share lang ako sa pagkabit sa kanya. So madali lang siya ikabit dito sa gilid niya. Dito. Ang mahirap ikabit ito kasi nung tinanggal ko to, nawala yung brake. So kailangan siya i-bleed. So ginawa ko, pumunta pa ako ng motor shop para ipa-bleed siya. Gumastos pa tayo ng 100 para sa pagpapableed. So sa mga balak bumili ng ganito, kung gusto nyo ipakabit siya at di kayo marunong ka-bleed, kailangan nyo dalhin siya sa shop. Pero kung marunong naman kayo mag-bleed, walang problema kasi dito nyo siya bubuksan, tsaka dito sa dulo. So pakita ko lang yung mga accessories na kinabit natin sa kanya so far since nakuha natin siya ng 3 months na. So ito nga, kinabit natin yung brake lever guard niya. Tapos meron din tayong hook dito. Ito yung pinakaisa sa mga importante na kinabit ko kay ADV 160. At pangatlo, ito naman yung para sa toggle switch cover niya. So may mga subscriber tayo na nag-comment na sabi napaka-importante daw ikabit nito kasi ito daw yung madalas na natamaan. So bumili kagad tayo. Mura lang kuha natin dyan. Meron siya sa Shopee. I-drop ko rin yung link. Tapos ito, bumili tayo ng box sa kanya. Sa box natin sec. Ang ayoko rito sa sec, guys, tignan nyo, nangangalawang siya. Nilagyan ko na ng WD-40 kahapon to. Pero talagang nangangalawang siya. At yung mga itong butas-butas na ito nangangalawang. So yun lang, ingat lang kayo. Pero sa akin okay lang naman kasi mura lang naman ang sec. Di naman ako sobrang nag-expect ng magandang basta wag lang papasukan ng tubig yung loob. Kadalasan kasi sa sec nagbubutas yung gasket nila rito, so napasok yung tubig. Pero sa atin may butas na sa likod pero hindi naman siya pinapasukan. Swerte tayo. Tapos pagdating naman sa bracket, naka K3 tayo dahil may bad experience na ako kay sec na siraan tayo ng bracket dati kay PCX 160. Kaya nag K3 tayo. Marami rin nag-recommend na K3 daw yung magandang brand. Sa mga di po nakakalam, Pinoy brand pala to. Tapos ano pa ba?
Tapos yun lang naman ata accessories na bago rito so far. May in-order pa pala ako, para siyang winglet. Ano siya, scoop, air scoop tawag sa kanya. Dito siya kinakabit. Ito yung picture niya. Nasa Shopee pa siya. Ang tagal niya dumating, 30 days before shipping siya. Galing ata ibang bansa, ini-import pa nila. So, pero sa galing Bulacan So parang o-orderin pa ata nila, tapos yun, tsaka nila i-resell. Kaya medyo natagalan. So yun pa lang yung so far na accessories na binibili natin sa kanya. And may isa pa pala akong papakita sa inyo guys. Pag ito, hindi nyo na siya masasagad once na kinabit nyo na tong brake lever guard, kasi tatama na siya sa visor. May isa kayong option para hindi mangyari yan. Bumili kayo nung extension nito. So ako pinag-isipan ko pa, kasi ito test drive natin siya ng may brake lever guard para makita nyo yung POV, tsaka malaman natin kung sa singit-singit tatamaan siya. So yan, pinapainit ko lang saglit yung motor natin. Tapos pasensyahan nyo na, ang dumi ni Blanca, grabe. So dito wala tayong biniling mga mudguard, wala tayong biniling accessories para doon. Hindi naman sa sobrang tinatalsikan kahit maputik pero sobrang dumi dito. Ang sarap din siguro gumawa ng mudguard, no? Para hindi sobrang dugyutin yung itsura. Pero feel ko kasi masisira itsura niya sa mudguard Pero pwede naman. Tingnan natin. Ang plano ko palang look dito kay Blanca, adventure bike naman talaga si Blanca. And kung makikita nyo yung XADV tsaka yung bagong ADV 350, lahat sila may brake lever guard. Kaya bumili na rin ako para, diba, medyo malapit tayo sa kanila. And pangarap ko talaga kasi yung big bike, yung CF Moto 450 MT. Alam ko maraming kasabi, mangangarap ka na lang, bakit Chinese bike pa? Abang ko na love at first sight ako ron. Before, ang pangarap ko yung D400 ng Kawasaki. Then ngayon, nag-switch na tayo, nag-adventure bike na tayo. So lumipat tayo sa CF Moto 450 MT. Kaya sabi ko, bihisan ko kaya to si Blanca na medyo ka-look alike na ng 450 MT. So, ayan, isa-isay natin siya. Baka maglagay tayo ng crash guard. Actually, ayoko talaga ng crash guard kasi alam kong mabigat siya. Pero nagtanong ako sa isang kakilala natin na okay lang naman daw yung crash guard, hindi ganun kagabigat. And baka ang gusto ko kasi sa crash guard, baka para medyo ma-extend din yung paa natin. Kasi since magkakaroon ng bakal dito, medyo, alam niyo, may dagdag space. And ako for sure lalagyanan ng tubig yon. Ano pa ba pwede ilagay sa crash guard? Ilaw kasi hindi na kailangan dahil may ilaw naman ako sa ilalim ni Blanca. And ayun, pwede naman lagyan din yung crash guard ng pang accessories pang motovlog, like yung para sa Insta360 yung nabibiling bakal na mahaba. Pero hindi ko nalalagyan nun dahil meron naman tayo handlebar dito. Ano pa ba? And so far, side pannier, ayun, side pannier, tsaka na yun, kasi medyo mahal ang side pannier, nasa 5,000 na tayo, grabe yung presyo nun. Unti-untiin natin. Pero ang sarap nito guys, yung brake lever guard, para nag-iba yung POV ko talaga. Ewan ko kung nakikita nyo sa camera, pero ito yung POV natin ng may brake lever guard. Sa singit-singit, I don't think it will affect that much. Sa mga nagtatanong bakit di pa ako nagpapalit ng side mirror, actually gusto ko yung stock ng side mirror dito kay Blanca. Gawa ng medyo sakto yung height niya para sa akin. Kung magpapalit siguro ako soon pag nagsawa tayo sa itsura niya, pero yung stock side mirror ng ADV 160 gusto ko sakto siya sa akin, no? Medyo may height kasi medyo, alam nyo, parang medyo tinugma ko rin siya kasi medyo mataas yung visor. So kailangan medyo mataas din yung side mirror natin. Alam, magkaka-level silang tatlo. Lalo't na gusto ko siya bigyan ng adventure touring look. Iniisip ko baka pa palit ako ng side mirror, baka mas magmukha siyang sports. Or kayo guys, kung may mga recommend kayo na side mirror na maganda rito sa ADV 160, comment nyo naman sa baba. Hanapin natin sa Shopee. Shopee lang tayo para mas mura. And then ano pa ba ang mga idadagdag ko rito? Yun pala guys, sorry, ito pala yung seat natin. Ewan ko kung makikita pa, pero makikita naman sa first part ng video. May binili tayong seat cover dito na sa 110 pesos lang yan. Yung seat cover na to guys, sobrang ganda, sobrang lambot. Gusto ko siya kasi kahit umulan, mabilis siya matuyo, since butas-butas nga siya. Tapos ang ganda nung cushion niya kasi malambot. Tsaka hindi ka matatakot mawala, anti-scratch pa sa pusa. Alam nyo, may ligo ako sa pusa, pero busit ako sa pusang mga naninira ng upuan. Kaya sa mga nagtatanong bakit di ako mag-camel seat or whatever, kasi na-enjoy ko naman yung upuan natin. And si OBR naman, wala namang complain about sa upuan ni Blanca. Actually, mas naramdaman niya nga yung comfort dito kay PCX 160 dahil gawa ng medyo mataas siya. So ito, medyo sisingit-singit tayo para tignan natin kung
tatama tayo sa mga gilid-gilid pag naka brake lever guide. Kasi mukha lang siyang malaki, pero pag andyan na siya parang sakto lang. Pero pag nasa malayo ka, sa labas mo titignan, parang ang laki niya. Ito, singit tayo rito. By the way, papunta pala tayong gym, kaya naka-shorts ako. Pasensya na. Andito tayo sa may Quiapo. Ayan o, kaya naman sa singit-singit. Yung side mirror lang naman nang mag-iingat ka talaga eh. So yun lang, ayoko na sumingit masyado kasi gusto ko lang naman pakita na kaya naman sa singitan to. And ang concern ko lang talaga pag sinagad mo siya pakaliwa, hindi mo siya masasagad kasi tumatama sa visor. Pero sa pagdadrive naman, hindi mo naman masasagad din ng ganong kalayo eh, para tumama eh. Ano pa ba? Yun lang naman. Ito pa pala, isang accessories natin na meron dito yung sa panel natin. May screen protector na yan. And then may mini driving light tayo. Nakuha ko to from JR Lightworks. Pakita ko na lang yung picture niya kasi nagda-drive tayo. Nagtatanong bakit hindi ko na lang ilagay sa labas yung ilaw ni ADV 160 kasi mas mahirap mapagtripan sa labas pag nakalabas yung ilaw natin. Tsaka pag sumabit, diba? Same effect pa rin naman kahit nasa loob siya. Tapos ano pa meron sa ADV 160 natin? Meron po tayong kinabit na GPS dito. Yung GPS niya nalagay ko sa baba. May application to. Ang ganda kasi hindi siya 100% accurate. Kunyari kung nasa kayo makikita mo talaga siya. Pero almost there. Na kung kunyari, etong nandito ako ngayon. Tapos pag dinig naman sa GPS, andun ako sa, yan, nasa harap nating Chevrolet Trailblazer. Andyan siya nakalagay. So medyo hindi siya saktong-sakto kung saan ka nakalocate. Pero at least kahit papaano, medyo malapit pa rin doon. Medyo maraming tao ngayon sa Quiapo dahil gawa ng Linggo Quiapo Day. Ang spot ni ADV 160. Sa mga nagtatanong pala sa last vlog natin, alam nyo naman nag-change oil tayo nung naka 5,000 km tayo. So di ko pa alam kung ano yung accessories na ibang idadagdag natin dito. Yung extension dito na ilalagay natin sa harap sa may visor, extender. Meron siyang kasama na parang bracket. So dagdag accessories din yun. Pag kunyari may kakabit kayo na cellphone holder or whatever yung action cam nyo. Pero sa akin kasi parang pag kinabitan ko parang makakaharang siya sa vision ko eh. Alam mo yun, mababawasan yung makikita kong view. And nakaharang siya pag nagbablog tayo. Pero ang maganda sa extender kasi medyo tataas tong visor natin, diba? Andyan na yung level niya eh. Aangat pa siya na onte. Ang worry ko lang pagkatagalan kasi baka maalog, matagtag, biglang mag-loose, lumuwag yung screw. Tapos mamaya along the way doon siya bumitaw, diba? Yun lang naman yung concern ko ron. Pero pwede naman natin higpitan. Pero yung paghihigpit kasi pag masyadong mahigpit, pwede kasi bumilog. Kaya medyo takot ako sa ganun. So far, yun lang naman na mga accessories natin dito kay ADV 160. Please comment kayo ha kung may mga maganda kayong suggestion na magandang i-base dito. Yung mga adventure touring po, wag po yung pang sports look. Yung iba naman, sobrang minimalist nung design nila kay Blanca. I mean, kay ADV 160. Talagang simpleng-simple lang. Actually, lalagyan ko pa rin ng sticker to si ADV 160. Lalagyan ko siya ng Sir MJL sticker. Di ko pa siya nalalagyan. Sabi ko kasi last time, pag nilinis ko siya, lalagyan ko. Ito maaraw na. Ewan ko baka pag uwi ko, paliguan ko na siya. Ako nagpapaligo sa motor ko kasi ang mahal ng motor wash ngayon. Tapos minsan, ang daming dumi na natitira. Tapos biglang uulan lang, 'di ba? Parang nagtapon ka lang ng 100 pesos. Kaya gusto ko ako na naglilinis. Tsaka iba yung ikaw naglilinis eh. Alam mo, may kasamang pagmamahal sa motor mo eh. Ano pa ba? So yun lang din pala, naghahanap pala ako ng step grill dito kay Blanca. Kasi gusto ko yung may patungan tayo ng gamit. Tsaka pag may step grill kasi, pag may hook ka, pwede mo siya itali doon. So pag may makakarga ako kanya ng gamit, may kulungan ng pusa ko, ilalagyan na ng pusa ko, kahit ano, anong pwede nyong gamit na pwede ilagay, pwede siya ilagay sa step grill. Laking bagay nun. Ang problema, wala pang nire-release kay ADV 160. Kay ADV 150 meron, pero magkaiba kasi ng fairing si 160 tsaka si 150. Mas malaki kay 150 kaya ayun. So ito pala yung Luneta Park sa mga hindi pa nakakapunta ng Manila or nasa ibang lugar, nasa Visayas o Mindanao. Ito po yung Rizal Park natin. Nilinisan nila, inayos nila. Ang galing ni Yorme ang linis ng kalsada. Yung mga enforcer natin lahat nakaputi. Tsaka may ginawa siyang bago, yung mga wire sa Binondo, sa Divisoria. Talagang tinanggal nila.
yung spaghetti wire. Anyway, sa mga update ko lang pala sa next episodes natin sa subscribers ride. Punong-puno na po tayo, nasa 25 na tayo. Actually, expected ko unti lang yung sasama. Kasi maulan, nagulat ako sumama lahat. Kasi 20 lang talaga yung capacity na kinukuha ko. Eh, ang dami pa kasi nag-message sa akin na gusto sumama. Siyempre, gusto ko pagbigyan, 'di ba? So, baka gawin ko na lang, since napakadami namin, i-divide ko into 2 groups para pa nag-convoy kami, hindi siya sobrang hirap. 2 or 3 groups, tignan natin. Ayusin ko pa yung linya eh. So, kamusta nyo naman yung POV natin na may brake lever guard? Sabihin nyo naman kung bet nyo o hindi. Ito lang talaga yung naging problema ko. Dito pala siya ikakabit. Akala ko kasi, etong dulo, tapos dito sa side mirror. So, binaklas ko muna una yung side mirror. Sabi ko, ba't ayaw gumana? Tapos yun pala, dito pala siya. Kaya pag ano ko, pag tanggal ko, nagulat ako na wala yung brake ko. Sabi ko, pucha, kailangan pa kailangan pa bleed. Yung bleeding sa ano yun eh, sa mga brake niya sa ilalim eh. Magkaiba yan, isa sa likod, isa sa harap. Depende sa brake lever na gagamitin nyo. Pag sa kanan sa harap, pag kaliwa sa likod. So next time, kailangan ko rin pag-aralan yon. Madali lang naman yon, di ko lang talaga pinag-aaralan pa. So yun lang guys, ano nagustuhan nyo itong mixing video natin. Nag-ride lang tayo ngayong linggo dahil maluwag ang traffic at sinamantala ko ikabit siya. So pag nagdatingan ng ibang order natin, makikita nyo naman sa video yan. And i-update ko kayo yung mga pinag-order natin. I-drop ko lang naman sa description yung link nila. So yun lang guys, dito ko na po tatapos sa ating video. Maraming salamat ulit sa pagsama ninyo. And mag-iingat po kayo palagi. Maulan ng panahon, biglang ayan, umaaraw, sabi biglang uulan. Kaya lagi kayo magbabaon ng kapote at mag-ingat sa kalsada. And see you for another content. Paalam guys.